Hello and good day po ulit sa ating lahat mga kapisda. At for today's video, i-share ko naman sa inyo kasi meron tayo ditong mga alagang goldfish. So ang nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng tinatawag na anchor worm. Yun. So sakit talaga din ng mga goldfish yan, lalo na medyo marumi na yung mga tubig natin sa aquarium. So yun, nagkakaroon din sila talaga ng anchor worm. So nung nakaraan, sinare ko sa inyo yung mga goldfish naman natin, nagkaroon sila ng mga lice or yung puto, yung tinatawag na fish lice. Yan. Kinukuto rin pala yung mga isda. So ngayon naman, nagkaroon naman sila ng mga tinatawag na anchor worm. So yun, share ko sa inyo kung paano natin sila maaalis. So actually hindi naman sila talagang makakasama agad-agad or hindi naman nila ikamamatay agad, basta maalis lang natin sila agad. So pag hindi natin napansin, hindi natin naalis, dadami yun hanggang sa ibig sabihin pag kumakain yung mga isda natin, ibis na mapupunta sa katawan nila, ibig sabihin sisip-sipin lang nung mga anchor worm na yan. Kaya samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo kung paano sila aalisin. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kabisda, at ito na yung 50 gallon tank natin na dito lang muna nakalagay yung mga malalaking koi fish at yan yung malalaking goldfish. So kung mapapansin nyo, 50 gallon at sobrang lalaki na nila. Kumbaga masikip na sila para sa 50 gallon. Kaya ang gagawin ko dito, yung mga goldfish na to, ililipat ko lang dito sa pin-repair ko na dalawang 20 gallon. Kumbaga 10 piraso yon, pagbubukurin ko na lang muna sila dito, tig 5 piraso. At yun nga mga kabisda, napansin ko nga dito sa mga goldfish natin. Ayan, kung makikita nyo, yung mga mapupula sa katawan nila, yan. Meron silang anchor worm. So, yan. Basta kasi napansin nyo na meron ng mapupula dun sa katawan nila, asahan nyo, meron ng mga nakatusok na, yan, yung parang kulay puti siya, yung nakatusok. Anchor worm kung tawagin. So yung iba palang mga koi fish natin, so yun yung tulad nung kulay puti na yun, nagkaroon na rin siya dito sa bandang ibaba. Ayun, no. Aalisin natin yan at kung paano ko aalisin, papakita ko sa inyo. At okay naman na sila pagka naalis na natin sila, ililipat natin dun sa kabilang tank, then lalagyan lang natin ng methylene blue. At ito pala yung isang maliit, meron na rin. Ayan, no. Yun, gagaling na sila doon basta malipat sa malinis na tubig, tapos methylene blue, yun, gagaling na sila doon. Kaya naman sila napunta mga kabisda dito sa 50 gallon tank, kaya sila nagsiksikan dito. Nung pagkabili ko kasi nung mga koi fish na yan, nandito sila sa 75 gallon. So yan, malaki-laki yung 75 gallon, medyo maluwag pa sila dyan. So nangyari nga, nung isang araw, nung Sabado ko sila binili, Linggo, yun napansin ko, nagbi-breed na sila. Kaya ito yung mga fry nung koi natin. Yan. Nagawan ko na rin sila ng video kung paano sila nagbi-breed. At yun nga, kaya nagsiksikan lang muna sila dito sa 50 gallon. Okay mga kabisda nga pala, at yung mga anchor worm na yan, sa batay na rin sa mga na-research ko, nabubuhay pala talaga sila dun sa mga isda, kalimitan dyan nga sa koi at sa goldfish. At dahil nga itong mga isda na to ay mga landborn sila, ibig sabihin sa fish pond or sa mud pond sila lumaki, nagkaroon sila ng mga bacteria or mga parasite sa katawan. So hindi pa yun lumalaki habang nasa pond sila. Ngayon,
Pag nilipat natin sila sa aquarium na tulad nito, kumbaga parang naninibago sila at yung mga anchor worm na yon dito na sa aquarium na to lumalaki dahil nga naiba yung ginagalawan nila. At minsan din kumbaga parang nagtitrigger na rin yung mga lumalaki na yung mga anchor worm na yan dahil na rin sa ito sa kondisyon ng tubig. Kung mapapansin nyo, medyo malabo na dahil nga sobrang dami nila, ang bilis nang dumami. Okay, so ganun mga kabisda, at alisin na natin yung mga anchor worm sa katawan nila. Okay mga kabisda, at gagamit lang ako ng ganitong tab. Dito natin sila tatanggalan ng mga anchor worm para mas makita nyo mabuti. So kukuha muna ako ng tubig dito. At dito natin sila aalisan ng mga anchor worm. So yan, para na naman hindi sila masyadong ma-water shock. Yung tubig lang din dito yung gagamitin natin. Okay, so yan. Gagamit lang din ako guys ng ganito. Yung tsane. Ito yung gagamitin nating pantanggal sa mga anchor worm. Okay, ito mga kabisda, ito yung tinatawag na anchor worm yan, no. At aalisin natin yan. Ito yung mga dugo-dugo na yan, ayan pumapasag. Yung mga dugo-dugo na yan, yan. Mapapansin niyo, tatanggalin lang natin ng konti yan, tapos yun, dilipat na natin sa kabilang tank na malinis na. Then lalagyan ko lang siya ng methylene blue. Yan, meron pa pala dito sa kabila, medyo maraming nakakapit. Ayan, oh. Kaya pag hindi natin to naagapan, mga kapisda, pag nagtagal, ayan, oh. Makakasama na sa kanila at pwede na silang mamatay. Teka, balik muna natin sa hirap tanggalin. Ayan, oh. Kailangan lang guys makakuha natin yung pinaka dulo. Kumbaga yung pinaka ugat nila, dahil pag hindi, pag naputol lang ay matutubo lang sila uli. Okay mga kabisda, dito ko muna sila inilipat sa 20 gallon. Ang 20 gallon na to, kahapon ko lang siya nilagyan ng tubig, stock water, then nilagyan ko asin at yung pampakondisyon ng tubig. Ang gamit ko ay yung AquaCare. So mamaya pag nailipat ko na silang lahat dito, lalagyan ko lang ng methylene blue para yung mga mapapansin nyo na dugo-dugo yon sa katawan nila, unti-unti mawawala na yon dahil natanggal na natin yung anchor worm. So yon, at yung iba aalisin pa natin at ililipat na lang din muna natin sila dito. Okay mga kabisda, at ito na, ilipat ko na sa 20 gallon yung mga goldfish natin, yung mga malalaking goldfish. So ang ginawa ko na lang dito sa isang 20 gallon, 5 goldfish na lang para medyo maluwag na yung gagalawan nila. So 10 goldfish yung tinanggalan natin ng anchor worm. So yan, medyo nagtagal lang ako dahil yung iba talagang sobrang dami na pala na anchor worm na nakadikit sa kanila. So nandito sa side na to yung 5, then dito sa kabila yung 5. So yan mga kabisda, at maghihintay na lang ako siguro mga 4 days hanggang 1 week. Mawawala na rin yung mga pula-pula nila na yun sa katawan. At nga pala, nilagyan ko din uli sila ng asin, 2 kutsarang asin sa 20 gallon na to. At mga 10 drops ng methylene blue. So yun na yung magpapagaling sa kanila. Then after mga 3 days lang, iwa-water change ko na uli sila. At ito naman yung mga koi fish natin na malalaking koi fish. So mag-i-stay na lang muna sila dito. Ang gagawin ko na lang, i-water change ko sila 50%.
Then huhugasan ko lang tong pinakaunang chamber, yung mga filter na foam. So yan. At yung iba nga pala na koi yon, tulad nun yung kulay orange and white na yon. Parang may napansin din ako na anchor worm, aalisan ko rin sila. Then yung iba wala naman tsaka masisigla naman sila. At i-check ko na lang din yung iba. Okay mga kapisda. Okay, that's it mga kapisda. At natapos na akong magtanggal ng mga anchor worm sa mga goldfish natin. So ganyan lang naman yung ginagawa ko. At hindi ko nga lang sila naharap agad dahil ng mga nakaraang araw. Naging busy ako sa tulad no sa pag-breed ng mga koi fish natin. At medyo marami rin ginawa dito sa shop. Okay mga kapisda, sana nakakuha kayo ng konting tips at ideas. At paalala ko na rin, basta pagka nagpapakain kayo, i-check nyo lang lagi yung mga alaga nyo. At pag may napansin kayo na medyo may pula na yon, medyo papatubo na yung anchor worm nila, kaya dapat matanggal nyo na yon. At guys, sanayin nyo na rin na mag-water change talaga kayo every week ng at least 50% lang para at least mapalitan yung tubig, mawala na yung mga ammonia at bumaba yung nitrite. Okay mga kapisda, at hanggang dito na lang muna. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na din yung notification bell para ma-update ka rin sa mga bago ko pang video na i-upload. Okay mga kapisda, at kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa ibaba. At kung may gusto kayo na gawa natin ng video, i-comment nyo na lang or message nyo na lang ako. Okay mga kapisda, happy peacekeeping! Bye-bye!